Kapag nawala na ang intimasya sa iyong pagtanda, hindi lamang ito isang tahimik na paglaho ng pagnanasa. Ito ang sandali kung kailan maaaring magsimula ang dahan-dahan at tahimik na paghina ng iyong katawan sa isip, sa damdamin at sa pisikal. Maaaring mabawasan ang sigla ng iyong puso, maaaring hindi na maging kasing talas ang iyong memorya, at ang pundasyon ng kumpiyansa na binuo mo sa buong buhay mo ay maaaring magsimulang gumuho. Ito ay isang tahimik na epidemya, isa na napakarami sa atin ang kinakaharap ng mag-isa, na madalas ay hindi natin namamalayan ang tunay na halaga nito hanggang sa tila huli na ang lahat. Ako si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda o geriatric care. Sa loob ng mahigit 3 dekada, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang libu-libong mga nakatatandang lalaki tulad ninyo na mabawi ang kanilang sigla, kumpiyansa at ang init ng intimasya. Ang ibabahagi ko ay hindi lamang basta kwentuhan. Ito ay nakabatay sa tunay na agham at maaaring baguhin ng lubusan kung paano mo mararanasan ang mga darating na taon. Maraming tao ang nag-aakala na ang pagkawala ng interes sa pakikipagtalik ay isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Hindi lamang iyan isang kasinungalingan. Ito ay isang mapanganib na paniniwala. Kapag nawala ang sexual na intimasya sa iyong buhay, 5 seryosong problema ang madalas na pumapasok, dahan-dahan, tahimik, at kung minsan masakit. Sa artikulong ito, matutuklasan mo kung ano talaga ang nangyayari sa iyong utak, puso, mga hormone, at maging sa haba ng iyong buhay kapag tinalikuran mo ang intimasya sa iyong mga ginintuang taon. Ngunit higit sa lahat, ipapakita ko sa iyo ang simple at natural na mga paraan upang ligtas na muling pag-alabin ang koneksyong iyon sa anumang edad. Ang ikatlong kahihinatnan sa listahang ito ay napakasakit sa emosyon na maraming nakatatanda ang tahimik na nagdurusa sa loob ng maraming taon, at ito ay isang bagay na bihirang banggitin ng mga doktor. Ngunit babanggitin ko ito. Simulan na natin. Bago tayo sumisid sa mga kaalamang ito na maaaring makapagpabago ng buhay, kung sa tingin mo ay mahalaga ang impormasyong ito, isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa mga kaibigan o pamilya na maaaring makinabang. Simulan natin ang isang pag-uusap na may kabuluhan. Magsimula tayo sa una at marahil ang pinaka hindi napapansing kahihinatnan ng pagtalikod sa intimasya sa iyong pagtanda. Ang iyong mga hormone ay nagsisimulang bumaba ng mas mabilis kaysa sa nararapat, na nagdudulot ng sunod-sunod na reaksyon na nakakaapekto sa iyong buong katawan. 1. Pagbaba ng hormone na nagpapabilis ng pagtanda. Napakaraming beses ko nang nakita ito sa aking practice. Isang lalaki na nasa huling bahagi ng kanyang 60s o maagang 70s ang darating sa klinika, sasabihin sa akin na palagi siyang pagod, hindi makapag-focus, tulad ng dati nababawasan ang kanyang kalamnan at pangkalahatang matamlay. Ang akala niya ay dahil lang ito sa pagtanda, hindi maiiwasan at hindi magagamot. Ngunit kapag marahan kong tinanong ang tungkol sa kanyang buhay intimate, madalas siyang yumuyuko, tumitigil at tahimik
na nagsasabing, matagal-tagal na rin po. Ang hindi niya namamalayan ay ang paghinto sa sexual na aktibidad ay maaaring maging sanhi ng biglaang pagbagsak ng mga hormone sa katawan at doon na magsisimulang lumabas ang tunay na kapalit nito. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang antas ng ating testosterone at estrogen. Hindi iyan lihim, ngunit ang hindi alam ng karamihan ay nakakatulong ang regular na sexual na aktibidad upang pabagalin ang pagbagsak na iyon. Pinapanatili nito ang sirkulasyon ng mahahalagang hormones na nagpapanatili ng balanse at sigla. Kapag tuluyang huminto ang pakikipagtalik, bumabagsak ang suportang hormonal na iyon at hindi lamang ito nakakaapekto sa silid tulugan. Nagsisimulang magbago ang iyong katawan sa mga paraan na maaaring maging nakakatakot. Maaari kang mas mabilis na mawalan ng kalamnan, maaaring humina ang iyong mga buto, at maaaring magsimulang mawala ang pagiging unat ng iyong balat. Bumaba ang iyong enerhiya, nawawala ang motibasyon, at kahit na ang mga simpleng gawain ay maaaring maging mas mabigat. Ngunit hindi lamang ito pisikal. Ang mababang testosterone ay maaaring magdulot ng malubhang pagbabago sa mood, pagkabalisa, at maging depression. Maaari mong maramdaman na para kang hindi nakikita, hindi lamang ng iba kundi pati na rin ng iyong sarili. At para sa maraming nakatatanda, doon sila tumitigil sa tunay na pamumuhay at nagsisimula na lamang umiral. Ang panganib dito ay hindi lamang sa kung ano ang iyong nararamdaman. Ito ay kung ano ang ginagawa ng pagbagsak ng hormonal na ito sa iyong pangmatagalang kalusugan. Ang mga hormonal imbalance ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso, mga sakit sa metabolismo, at mas mabilis na paghina ng pag-iisip. Hindi lamang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagtanda ng mas mabilis kaysa sa nararapat at pagbabayad nito gamit ang iyong lakas, iyong kalayaan, at sa ilang kaso iyong buhay. At ang pinakamasama, nangyayari ito ng napakabagal na madalas ay hindi mo napapansin hanggang sa ito'y nakakapit na. Kaya't ang pag-unawa dito ngayon at paggawa ng aksyon ay mas mahalaga kaysa dati. Ngunit simula pa lamang ito dahil ang ikalawang kahihinatnan ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong katawan. Nagsisimula itong baguhin kung paano gumagana ang iyong utak, at ang nangyayari doon ay maaaring sorpresahin ka. Continue. 2. Paghina ng pag-iisip at pagkawala ng memorya. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Mang Tomas, 70 taong gulang, at matalas ang isip sa halos buong buhay niya. Nagpatakbo siya ng sariling negosyo, mahilig sa mga crossword puzzle, at may memoryang napakatibay. Ngunit sa loob ng ilang taon, may nagbago. Nagsimula siyang makalimot ng mga pangalan, magwala ng mga gamit, at nahihirapang sumunod sa mga usapan. Nag-aalala ang kanyang asawa. Naning Kopkong. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang kalusugan, lahat ay tila normal hanggang sa mapunta kami sa kanyang buhay sexual. Matagal na kaming hindi nagsasama, mahina niyang sabi. Siguro hinayaan na lang namin na mawala ang bahaging iyon ng aming buhay. Iniisip ng karamihan
na ang sex ay pisikal lamang, ngunit hindi iyan totoo. Ang sexual na aktibidad ay may direktang papel sa kalusugan ng utak. Kapag ikaw ay intimate sa isang tao, naglalabas ang iyong utak ng isang halo ng makapangyarihang neurochemicals, dopamine, oxytocin, at serotonin na nagtataguyod ng focus, nagbabawas ng stress, at nagpapabuti sa paggana ng memorya. Ang regular na sexual na koneksyon ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa utak na sumusuporta sa aktibidad ng mga neuron at nagpapanatiling matalas ang mga proseso ng pag-iisip. Kapag nawala ang stimulasyong iyon, tahimik na nagdurusa ang utak. Malaki ang kabayaran sa pagkawala nito. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga nakatatanda na hindi aktibo sa sexual ay may mas mataas na panganib ng paghina ng pag-iisip, kabilang ang pagkawala ng memorya at maging ang demensya. Maaari mong simulang makalimutan ang mga pamilyar na mukha, mawala ang iyong iniisip sa kalagitnaan ng pangungusap o makaramdam ng pagkalito sa halos lahat ng araw. Sa paglipas ng panahon, maaari kang huminto sa pakikipag-ugnayan sa lipunan dahil sa bigat ng pagkadismaya at kahihiyan, at ang pag-iisang iyon ay lalo lamang nagpapabilis sa paghina. Ngunit heto ang nagpapaging mas mapanganib dito: karamihan sa mga tao ay hindi kailanman nag-uugnay ng mga bagay na ito. Sinisisi nila ang edad, genetics, o simpleng pagtanda ng hindi namamalayan na isang mahalagang bahagi ng kalusugan ng kanilang utak ang tahimik na nawala nang huminto sila sa pagiging physically intimate. Hindi ito tungkol sa pakikipagtalik para lang masabing ginagawa ito. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng pinakamahalagang bahagi ng kung sino ka: ang iyong isip, iyong mga alaala, iyong pagkakakilanlan. At habang nakakatakot, ang pagkawala ng linaw ng isip ang susunod, ay maaaring mas mapanira dahil ang ikatlong kahihinatnan ay hindi lamang sumasagi sa iyong isip o katawan. Umaabot ito ng malalim sa iyong emosyonal na kaibuturan at nagbabanta sa isang bagay na kailangan ng bawat tao: ang pakiramdam na minamahal, ninanais, at tunay na konektado. 3. Depresyon, kalungkutan, at pagkawala ng halaga sa sarili. Naririnig ko pa rin ang boses ni Aling Elena, isang 58 taong gulang na byuda, na minsay umupo sa aking harapan, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang bumubulong. Sa tingin ko po, wala nang humipo sa akin sa loob ng mahigit 5 taon. Minsan iniisip ko kung umiiral pa ba ako. Ang sandaling iyon ay nanatili sa akin dahil sa likod ng bawat pag-check ng presyo ng dugo o antas ng kolesterol, madalas mayroong isang bagay na mas malalim at mas mahirap sukatin: ang sakit ng emosyonal na pag-iisa. Kapag nawala ang sexual na intimasiya, bihirang ang katawan lamang ang naiiwanang hindi nagagalaw. Nagsisimula ring manghina ang puso. Nawawala ang pakiramdam na ikaw ay ninanais nakikita o pinahahalagahan, at para sa maraming nakatatanda ito ay nagiging isang tahimik na krisis. Maaari kang napapaligiran pa rin ng mga tao, pamilya, kaibigan, kahit isang matagal ng asawa, ngunit pakiramdam mo ay lubos kang nag-iisa. Ang intimasya ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagiging malapit, tawanan, haplos,
at ang malalim na pangangailangan ng tao na maramdamang ninanais. Malaki ang kabayaran sa pagwawalang bahala sa bahaging ito ng iyong buhay. Ang depresyon ay hindi laging nagpapakita bilang kalungkutan. Minsan ito ay talamak na pagkapagod, pagkawala ng gana sa pagkain o isang pakiramdam na wala ng anumang bagay na mahalaga. Nawawalan ka ng motibasyon na alagaan ang iyong sarili, bumababa ang tingin mo sa iyong sarili at nagsisimula kang makaramdam na para kang pabigat sa halip na isang taong may mga pagnanasa, pangarap at dignidad. At ang nakakalungkot, maraming nakatatanda ang nagdurusa sa emosyonal na pagkasirang ito ng tahimik dahil walang gustong pag-usapan ang intimasya pagkatapos ng edad 60. Ngunit ang katahimikang iyon ay may kapalit, at ang kapalit na iyon ay ang iyong pakiramdam na ikaw ay buhay. Nakita ko ang mga pagsasamang nauwi sa tahimik na kawalan ng pag-asa, kung saan mahal ng dalawang tao ang isa't isa, ngunit parang mga estranghero sa iisang bahay. Nakita ko ang mga kumpiyansang lalaki at babae na nawalan ng ningning dahil nawala ang init ng pisikal na pagmamahal. At nakita ko kung paano ninanakaw ng dahan-dahang pagguho ng emosyon ang kagalakan ng mas mabilis kaysa sa anumang pisikal na karamdaman. At kahit na sinisira ng kakulangan ng intimasya, ang puso nagsisimula na ring maramdaman ng katawan ang kawalan nito sa mga paraan na mas mapanganib kaysa sa inaakala ng karamihan. Dahil ang susunod na kahihinatnan ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong nararamdaman, maaari nitong literal na ilagay sa panganib ang iyong puso. 4. Nagdurusa ang kalusugan ng puso, cardiovascular health. Minsan akong gumamot ng isang lalaki na nagngangalang Mang Roberto, isang 74 taong gulang na retiradong bumbero na sa panlabas ay matikas at malakas. Ngunit nang dumating siya na nagrereklamo ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga, hindi nagsinungaling ang mga pagsusuri. Ang kanyang puso ay nasa ilalim ng stress. Hindi siya naninigarilyo, maayos ang kanyang dieta, at paminsan-minsan ay nag-eehersisyo. Kaya't marahan ko siyang tinanong, aktibo pa po ba kayo sa pakikipagtalik? Tumingin siya sa ibaba, nagkibit balikat at nagsabi, ilang taon na rin pong hindi. Ang hindi niya alam, ang hindi alam ng karamihan, ay hindi lamang tumutugon ang puso sa dieta at ehersisyo. Tumutugon ito sa intimasya. Ang sexual na aktibidad ay isang anyo ng ehersisyo para sa puso, cardiovascular exercise. Pinapalakas nito ang sirkulasyon, tumutulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo at pinapataas ang produksyon ng nitric oxide na tumutulong na panatilihing nababanat at malakas ang mga daluyan ng dugo. Higit pa riyan ang mismong gawain at lahat ng nauuna rito ay naglalabas ng mga kemikal na nagbabawas ng stress, nagtataguyod ng mahimbing na tulog at nagpapatibay ng emosyonal na ugnayan. Lahat ng mga salik na ito ay direktang nag-aambag sa kalusugan ng puso. Kung walang intimasya, nagsisimulang hindi matanggap ng puso ang mga senyales na iyon. Sa paglipas ng panahon, maaaring tumigas ang mga ugat, maaaring tumaas ang pamamaga, at maaaring manatiling mataas ang mga stress hormone. Maaaring hindi mo ito maramdaman kaagad, ngunit sa tahimik na paraan,
nagsisimulang tumaas ang iyong panganib sa sakit sa puso. Malubha ang kapalit ng pagkawala ng natural na ritmong iyon para sa puso. Ayon sa ilang pangmatagalang pag-aaral, ang mga nakatatanda na hindi aktibo sa sexual ay mas malamang na makaranas ng atake sa puso at stroke, lalo na ang mga lalaki. Hindi lamang ito tungkol sa pagkawala ng isang sandali ng koneksyon. Ito ay tungkol sa dahan-dahang pagpapahina sa isa sa pinakamahalagang organo sa iyong katawan. At hindi tulad ng mga panlabas na sintomas na nakikita mo, ang pinsala sa puso ay tahimik na naiipon hanggang sa ito ay biglang umatake ng walang babala. Hindi namalayan ni Mang Roberto na ang pagbabalik ng intimasya ay maaaring naging bahagi ng pangangalaga sa kanyang puso. Marami ang hindi nakakaalam. Ngunit malinaw ang agham, ang koneksyon ay nagpapagaling ng higit pa sa emosyon. Pinapalakas nito ang katawan, pinoprotektahan ang puso, at pinapanatili ang daloy ng buhay. At kung ang puso ang makina ng katawan, kung gayon ang susunod nating pag-uusapan ay ang pundasyon ng iyong buong kalusugang sexual. Dahil ang huling kahihinatnan, kung babalewalain, ay maaaring mag-iwan ng permanenteng pinsala sa pisikal, emosyonal at sa relasyon. At kapag nangyari ito, hindi na ganoon kadaling bumalik. 5. Pagliit at paghina ng kalusugan at pag-andar ng ari. Naaalala ko ang isang mag-asawa mahigit 40 taon ng kasal na dumating sa aking opisina hindi dahil may mali, kundi dahil may isang bagay na tahimik na nawala. Halos isang dekada na silang hindi nagsasama at walang sino man sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob na pag-usapan ito hanggang sa nagsimulang magbago ang kanilang mga katawan. Siya ang lalaki ay nahihirapan sa paninigas. Siya ang babae naman ay nakakaranas ng sakit at panunuyo. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang mga pisikal na sintomas. Ito ay ang pighati sa kanilang mga mata, ang hindi masabing takot na ang isang bagay na maganda ay permanenteng hindi na nila maabot. Ito ang bahaging walang nagbababala sa iyo. Kapag huminto ang sexual na aktibidad sa loob ng mahabang panahon, ang iyong katawan ay hindi lamang tumitigil. Ito ay umaangkop at hindi sa mabuting paraan. Para sa mga lalaki, bumababa ang daloy ng dugo sa ari at sa paglipas ng panahon, ang mga tissue ay maaaring magsimulang lumiit, isang senaryo ng kung hindi ginagamit unti-unting nanghihina. Ang paninigas ay nagiging mas mahina, bumababa ang pakiramdam, at sa maraming kaso, ang erectile dysfunction ay nagiging mas mahirap baligtarin. Para sa mga babae, maaaring numipis ang mga pader ng ari, mawala ang pagkaelastiko, at matuyo ang natural na lubrikasyon. Kung walang regular na estimulasyon, ang mga tissue ay maaaring maging marupok na ginagawang masakit o imposible ang intimasya sa hinaharap ng walang tulong medikal. Ang presyong binabayaran mo ay hindi lamang pisikal. Ito ay malalim na emosyonal. Ang takot sa kahihiyan, ang pagkapahiya dahil ang iyong katawan ay hindi gumagana tulad ng dati, at ang pag-iwas sa pagiging malapit dahil ayaw mong harapin ang nagbago. Nakita ko itong nagnakaw ng koneksyon sa mga tao, sumira ng mga pagsasama sa tahimik na paraan,
at lumikha ng mga emosyonal na sugat na hindi nagagamot sa loob ng maraming taon. Ang nagsisimula bilang nagkahiwalay lang kami ng landas ay madalas na nagtatapos sa pagsisisi, pagkadismaya at pag-resign. Kung mas matagal kang maghihintay, mas nagiging mahirap sa literal at makasagisag na paraan. Tulad ng isang kalamnan na hindi kailanman ginagamit, ang pag-andar ng ari ay humihina ng walang aktibidad. At habang may mga paraan upang maibalik ito ang katotohanan, ay mas madaling panatilihin ang mayroon ka kaysa subukang itayong muli pagkatapos ng maraming taon ng kapabayaan. Ito ay isa sa pinakamataas na presyong binabayaran ng mga nakatatanda kapag binaliwala nila ang kanilang kalusugang sexual at nakalulungkot. Marami ang hindi nakak-realization nito hanggang sa pakiramdam nila ay huli na ang lahat. Ngunit narito ang katotohanan, hindi pa huli, hindi kung kikilos ka ngayon. Dahil may mga napatunayan at natural na paraan upang protektahan ang iyong katawan, ibalik ang intimasya at bawiin ang mga bahagi ng iyong sarili na sinubukang kunin ng pagtanda. Kaya ano ang maaari mong gawin? Kung nakikinig kang mabuti, maaaring may halo-halong emosyon kang nararamdaman ngayon, pag-aalala, marahil pagsisisi, o kahit takot na huli na ang lahat para bawiin ang nawala. Ngunit hayaan ninyong linawin ko, hindi pa huli ang lahat. Anuman ang iyong edad, gaano man katagal na itong nawala, may oras pa para muling kumonekta sa iyong katawan, sa iyong partner at sa mga bahagi ng iyong sarili na maaaring isinantabi mo. Ang katawan ng tao ay kahangahangang nababanat, lalo na kapag tinatrato ng may pasensya, pagiging konsistente at pangangalaga. At ang intimasya kahit nasa iyong 60s, 70s at higit pa ay hindi lamang posible, maaari itong maging maganda, makapangyarihan at nakapagpapagaling. Ang unang hakbang ay itigil ang pagtingin sa kalusugang sexual bilang isang bagay na hiwalay sa iyong pangkalahatang kalusugan. Sila ay malalim na magkakaugnay. Magsimula sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong katawan sa mga pinakapangunahing paraan, sa pamamagitan ng paggalaw, nutrisyon, pagtulog, at pagbabawas ng stress. Ang mga magaang ehersisyo tulad ng paglalakad, pag-uunat o paglangoy ay nakakatulong na pasiglahin ang sirkulasyon at produksyon ng hormone. Ang pagkain ng mga pagkaing mabuti sa puso at pananatiling hydrated ay sumusuporta sa pag-andar ng mga daluyan ng dugo na mahalaga para sa intimasya. Ang pagkakaroon ng kalidad na pahinga at pagbabawas ng emosyonal na stress ay kasing halaga dahil ang isang kalmadong isip ay nag-aanyaya ng koneksyon. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, simulan ang pag-uusap. Alam kong hindi ito laging madali, lalo na pagkatapos ng maraming taon ng katahimikan, ngunit ang pagiging bukas sa kahinaan ang daan patungo sa pagiging malapit. Hindi ninyo kailangang ayusin ang lahat sa isang gabi. Magsimula sa haplos, sa kabaitan, sa pakikinig. Ang intimasya ay hindi nagsisimula sa silid tulugan. Nagsisimula ito sa kung paano natin ipinadarama sa isa't isa na tayo ay pinahahalagahan at nakikita. At pakiusap, huwag matakot na makipag-usap sa iyong doktor. Mayroong mga ligtas at epektibong paggamot na magagamit mula sa mga natural na suplemento hanggang sa mga low-dose therapy. Ngunit ang unang hakbang
ay ang pagtatanong. Karapatan mong makaramdam na buhay konektado at buo. Hindi ninanakaw ng edad ang karapatang iyon. Ang katahimikan ang gumagawa niyon. Mayroon kang mas maraming kapangyarihan kaysa sa iyong iniisip. Ang tanong ay, handa ka na bang gamitin ito? Isang huling kaisipan mula kay Dot Reyes. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paglaho. Hindi ito nangangahulugang nagiging invisible ka o na ang mga bahagi mo ay hindi na mahalaga. Ang ibig sabihin nito ay dapat kang maging mas intensyonal tungkol sa iyong kalusugan, iyong kaligayahan, iyong koneksyon, at iyong intimasya. Dahil ang pinag-usapan natin dito ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pananatiling buhay sa pinakabuong kahulugan ng salita. Kung hahayaan mong mawala ang intimasya, ang mga kapalit ay maaaring maging malalim at malawak ang sakop. Maaaring mas mabilis na bumaba ang iyong mga hormone na nagnanakaw ng iyong enerhiya at lakas. Maaaring humina ang iyong isip. Maaaring pumasok ang kalungkutan na nagnanakaw ng iyong pagkakakilanlan. Ang iyong puso, kapwa pisikal at emosyonal ay nagdurusa, at ang natural na kakayahan ng iyong katawan na kumonekta ay maaaring maglaho, minsan ay tuluyan. Ngunit gusto kong marinig mo ito at maniwala ka, ang mga pagbabagong ito ay hindi permanente. Hindi ka sira. Hindi ka patapos. Maaaring nagbago na ang iyong katawan, ngunit ang iyong kakayahang magalak, magmahal, mag-alab ang damdamin at maging malapit ay hindi nawala. Maaaring ito ay nakabaon, maaaring ito ay kinakalawang, ngunit nandyan pa rin ito naghihintay. May karapatan kang makaramdam, humaplos, magbahagi ng tawanan, yumakap at mayakap. Hindi ito makasarili o kahangalan na naisin ang mga bagay na iyon. Ito ay pagiging tao. Sa katunayan, ito ay mahalaga sa iyong kalusugan. Kung mayroong isang bagay sa mensaheng ito na pumukaw sa iyo, isang alaala, isang pananabik, marahil kahit isang kaunting pighati, mabuti iyan. Nangangahulugan iyon na buhay ka pa, bukas pa, may kakayahan pa. Magsimula sa maliit. Simulan ang pag-uusap. Abutin ang kamay ng iyong partner. Igalaw ang iyong katawan. Humingi ng tulong sa iyong doktor. Hindi mo hinahabol ang kabataan. Binabawi mo ang sigla. Hindi para sa pag-aproba ng iba, kundi para sa iyong sariling kapakanan at dignidad. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na aking natutunan. Ang layunin ay hindi ang bumalik sa kung sino ka dati. Ito ay ang maging ganap na kung sino ka ngayon sa yugtong ito ng buhay, kasama ang lahat ng lakas, kahinahunan, karunungan at pagnanasa na kaakibat nito. Karapat-dapat ka diyan at hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Kung nakaantig sa iyo ang mensaheng ito, mangyaring maglaan ng sandali upang mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong mga saloobin. Mahalaga ang iyong boses at hindi mo alam kung sino pa ang maaaring mangailangan na marinig ito ngayon. Isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang mga pananaw sa malusog na pagtanda at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at kamag-anak. Ipagpatuloy natin ang mahalagang pag-uusap na ito ng sama-sama.